Pinagis pagpananom og kahoy, paglimpyos palibot, pagsegregate sa mga basurang malata ug dili malata, katalingbanong pag-alagad gikan diri sa RPN Double DX Jensen. RPN Radio Philippines Network Jensen. RPN Radio Philippines Network Jensen. Mga karonda maayong adlaw. Ako si Ronel Digorio, kani inyong nadunggan sa kadayang mga sibihanan sa radyo dinhi sa syudad sa Jensen. Karon atangi ko ninyo sa bag-ong programa sa radyo dinhi sa RPN Double DX. Alas 7 sa buntag hangtod alas 9. Kauban si Chris Legaspi sa programang Sumbong og Reaksyon. Inyo sa bako madunggan matag alas 4:30 hangtod alas 6 sa gabi sa programang Ronda Balita Afternoon Edition. Gikan adlaw Lunes hangtod adlaw Sabado. At tangi RPN Radio Philippines Network Jensen. RPN Radio Philippines Network Jensen. RPN Radio Philippines Network Jensen. Mga karonda, mayang adlaw. Ako si Chris Legaspi, kanin ninyong nadunggan sa mga nagkadaiyang mga sibianan dinhi sa syudad sa Jensen. Karon atagi ko ninyo sa bagong programa sa radyo dinhi sa RPN DXDX. Alas 7 sa buntag hangtod alas 9 kauban si Ronel Digorio sa programang Sumbong og Reaksyon. Iyo sa bagong madunggan matag alas 6 hangtod alas 7 sa buntag sa programang Ronda Balita Morning Edition. Gikan adlaw Lunes hangtod Sabado. At tangi, okay kayo. Spiritual force and the grace that reflects on me, I behold. RPN Radio Philippines Network Jensen. Gikan sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos. Nagsibya sa gikusgon ni 5,000 watts. Kini ang sibianan sa RPN Radio Philippines Network. Radio Philippines Network. DXDX 693 kHz. Ang inyong Radyo Ronda sa syudad sa mga kampiyon. Live to the world pinaagi sa FB page karon mag-download na. Pinaagi sa Google Play ug Apple Store, YouTube ug Twitter. Alang sa mas kipakuskan nga mga balita, komentaryo, kasayuran ug kalingawan. DXDX Size 93 ang mas kipakuskan nga inyong Radyo Ronda. This station is now the ultimate power in the universe. Oras may gala sa RPN Double DX Jensen alas 8:12 sa buntag. Ano kami ba magbabayad sa'yo, ha? Ikaw ang dapat maglagay sa amin. Teka nga muna, matusok ako. Bakit naman ako maglalagay sa inyo na kayo mga palamunin ng bayan? At alas ng dila mo. Hoy! Tandaan mo to. Isusumbong kita sa tatay ko. That is why itong kalukuhan ng Pilipinas, part of the graft and corruption yan, it's money. Money lang yan. Pag bigay agad itong gagong judge na ito. Otherwise, I will go to him. Tapos sabihin ko, basahin mo yung TRO mo. Daghan og kakulian og mga problema sa atong palibot matag adlaw. Pagpanlupig o pagpangamuso sa isig kaingon o pagwaldas sa kwarta sa panudana sa gobyerno o pagpangurakot. Samtang ang mga yanong katawhan o lungsuranon walay maadtuan o walay tingog aron mapalano ang iyang mga reklamo o suliran. Hinungdan nga namugna ang programa Sumbong og Reaksyon. Sumbong og Reaksyon. Sumbong og Reaksyon. Paminaw ug mupasiwang sa mga ngungo ug mulo sa katawhan. Mo komentaryo ug maminaw sa mga hintungdan pinaagi sa live interviews ug mga investigative reports sa mga Karonda reporters. Ug karon aniya ang inyong mga anchorman. Sumbong og Reaksyon. Sumbong og Reaksyon. May gala may punta na usap. Welcome sa laing edisyon sa atong pagpanaguban sa programa Sumbong og Reaksyon adlaw nga Lunes.
Sa uno karon may gala sa bulan sa Marso tuig 2021. Mayong bunta sa tanan, mga tigpaminaw na to, mga karonda dari sa Jensan, 26 ka barangay. Sa unang distrito sa South Cotabato, no? Ang Pulumulok, Topi, Tampakan, Lake Cebu, Tibuli, South Cotabato. Paingon diya mahigala sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, Davao Occidental, Sarangani Province. Tanan nga mga lugar maabot sa ato pagsibya, pinagi sa RPN Double DX Jensan. Good morning. Welcome na sa Mahigala karong buntaga sa ato pagpanagoban usa ka oras ug tunga alas 8 kutob alas 9:30 sa buntag. Sumbong og reaksyon kauban of course sa inyong higalas kangina Ronel Digorio ug akong katandem si Karonda Chris Ligaspi para sa ato paghisgot-hisgot sa mga butang lungsod non ug pa mga katikaran Mahigala. Good morning Karonda Chris. Good morning, Karonda Ronel. O happy Monday sa tanan nato ka mga karonda. Nga gwapo-gwapa, matag adlaw, nagkanindot, nagkaanyag, o nagka-arangan ang dagway. Bitaw, nagkanindot. Ana gyud na kay parehara na nagkagwapo. Nagkagwapo sa to papangit sa una. Kada na himong gwapo. Pero kung gwapo as in spell gwapo, G-E-G-O, gwapo, perting gwapo ha. Kana. Oy, may buntag kang pari Dani Patron. Good morning, Debre. Good morning kang Sir Rico Cabanito. Watch na siya sa Facebook Live na to. Sa mga esgutanan karong buntaga, karon da Chris natay ma-interview from National Capital Region, from Manila. Kining kabahin sa transport issue. Unsay hangga panglanta bahin sa transportasyon. O atong i-connect diri sa General Santos City. Kumusta po diri ang local transport na to? Ato may interview si Mr. Robert Kang sa unsa ba ning grupo ni Mr. Robert Kang gani kining co-op ni kooperatiba ni. Diri sa Jensan si Sir Robert Kang. At yun may gala tangin ninyo unsay dogang update ani. Akong gi-text ang ato taga Citybet para interviewon kay bahin na ning kampanya batok ASF wa man ning tubag wa man ning reply. Iba rin ha. Si Dr. Kisa ning Dr. isa dia. Ili si Dr. Marin katong usa. Katong isa nga. Katong na-interview po nato tong niagi, i-text nako wa man ning reply. Sige lang kay testingan lang basig busy pa. Sinapay mga activity. Nagbalamposon ang Kalilangan Festival 2021. Ang culmination program gipahigan to nagkalabayng adlaw Sabado. Diya sa may atabangan sa monumento ni General Paulino Santos. Init kayo. Alas 9 kapin sa Grabe, buntag. init ato. Grabe. Pero congratulations sa Generals taga Jensan. Tungod kay nagbalamposon ato ang Kalilangan Festival 2021. Og ang atong Kanta Lilangan 2021 nga nakahatag og maayong kalambuan tungod kay nagbalamposon og ang kampiyon nakakuha mahigala og 20,000 pesos nga premyo og dunay 14,000 pesos ang second prize and ang third prize 10,000 pesos. Hindi na masama. Yan, hindi na masama. Para sa pandemic nga panahon, murag malipay ko eh. Ingon gani ang mga amateurista o kato mga ning salmot sa contest dako na kayo itong premyo para sa ila ha. Yes. Kaya mo appeal sila mga contest diri sa lain-lain mga lugar diri sa Sock Sergeant. May nalag na ay 5,000. Bitaw no? Kato dako na katong 20,000 Dako na kayo ito. At least hindi mo magbahay pa sa RPN na Salamat sa first prize. Salamat sa first prize ito Mayor Ronel Rivera. Niya second prize Lorely Pacquiao. O niya ang third prize Jay Umila. O niya gidoble to ni kitchen sa tawag ini. Little Boss Hungry's Kitchen. Hungry's Kitchen. Dia tapad na to. Little Boss, pwede dia minom og beer. Pwede dia mga pagkaon, pwede dia tanaw og live band matag Biyernes sa gabi mao na ang Little Boss. Tingala bitaw ko kanang uban ba may sila mahal man na diha. Okay, may pagka-social lagi ang kwan ba. Nindot lang ang place pero barato iya. Barato kayo. Pagkaon. Tapat diri sa RPN ha, sa may Rojas Avenue at Bangmi sa SWD. Yan, so katong gusto mo kaon diya. Mao mo diya, nay 30 pesos nga kwan na sudan. 30 pesos. Nya lami na kayo, dako kay hiwa ang ilahang kwan. Kita. Ang bangos nila nga kwan, kaning bangos bitaw nga sa tawag ini. Sudan, sinigang. Bangos kasi sinigang. Burrito gid mo ba kay paborito na. Ay kining aslo mo sa dagway ning atong kwan orderan.
Ngita lang puntag aslom. Ano ya? Aw. Gwapa na mga sa Gwapa na video eh. Gwapa na yun, gwapa na yun. Gwapa pero di pwede panguyaban kay mabunalan ta. Ayaw, mabunalan ta sa tong asawa na. So, kanang ma'am, may buntag ninyo diha, ma'am. Oh. I-on ang inyong monitor diha nga kusog kayo, ma'am. Gani tagalitan ba na? Tagalitan na. Silingan mi tagapupong ko. Ang litan bill og ang sinawal silingan ra. Oh, di ba? May buntag kang Niel Caro. Oy, parente. Tuanes Canada. Si Arnel Pamat. Ang operator sa makina sa printing sa brigada. Si Arnel Pamat. May buntag di Arnel. Ako ning kauban dito sa una sa brigada kadtong ako pa'y editor anang kwan. Kanang brigada newspaper kani adto. Yan. May buntag di Arnel Pamat. Siya mo'y kwan head sa kining machine operator sa printing diha. Ayan. O, sana assign si Arnel Rock. Dari ba ka sa Jensen or asa nga brigada news sa Philippines? Daghaman tibok Pilipinas man eh. Pasalamat kang Boss Elmer Catolpos karon da Chris kay usa ni sa ni abag ming tabang gyud sa aton si bihanan po. Yes, oo. Ang son posible na siya mga sponsorship po dito sa kaya siyempre dato naman siya. Dako naman kayo. Gani man. Matang ingon ko sa iya, boss. Abot sa pila ka adlaw, boss, naka-sponsorship perminti. Ha, kanang perminti gyud diri sa Sibian nan sa RPN. Siya wala problema nil. Okay nil, mag-istorya lang ta. Istorya mi. Oh, di ba? Pohon. Wala problema na. Tumatik na. Siyempre. Makarelate ko siya makarelate ko nang ginasulti niya nga ako sa una ang kapital nako pag negosyo nako katong kuan gamay pa ko negosyo inutang ra taon tos buayan kami tong panahon na nga nagkuyog tos buayan prenda og ATM para lang makautang ko kwarta kami What a wonderful sound ha. Ang kalainan lang namo kay siya na dato unya ako igo-igo ra pero tama-tama wa po ko na pobre kayo kanang di nakakaon pa po ko kapakaon pa po ko sa akong pamilya ana ba so pero malagi ana man ang tao naay ginatawag nga kapalaran karon da Chris ba nga og palad gani mo or inubanan sa imong paningkamot og pagampo sa Ginoo nga may mo jud ka milyonaryo makabot man na di ba pero dili tanang nagampo o dili tanang nangandoy naay ginatawag nga burning desire nga naangko nila ang kalamposan dili tanan kay bisa kinsa mo giwa nang andoy ako nang andoy man pug ingana pero wala man ako nanabot pero okay ra katong gingon ni Boss Elmer Catolpos dito sa iyahang Facebook nga burning desire nga nagsugod siya sa wala unya karon daghan na siya ana na siya Ako personal karon Daniel. Tama na imong giingon. Pero standby karon Daniel kay karon butaga makauban nato ang founder sa Feedpack karon butaga si Sir Elmer Francisco. Opo. Tagalog ni karon Darnel. Ako ipadol sa imo kay basila kay mga pangutana. Sige ikaw na sige. Yes. Magandang umaga po Sir Elmer. Good morning po. Yes, Sir Elmer. Good morning. Live tayo sa RPN Jensen po. At maririnig tayo sa buong Sok Sargent. Taga Kauluhang Manila ni Karon Dorel. Kasama natin si Ronel Digorio sa programa sa umagang ito. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Maayong buntag, Chris, Ronel. Maayong buntag, sir. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Salamat sa pag-imbita sa akin na ma-interview dito sa programa ninyo na sa buong Pobre Action. Ayun. Sir, matanong namin kayo kasi napag-alaman namin kasi na 30 years sa transport industry yung sumula pa sa tatay ninyo at hanggang sa inyo ngayon. Sir, ano po nakikita ninyo ng mga solusyon kung pag-uusapan ang transportation? Kasi kami sa Jensen, number one po talaga namin problema ang transport at kasalukuyang hinahanapan ng paraan upang masolusyonan ang mga problema. Sir, baka may pwede kayong imungkahe bilang isa sa mga nakatutok dito sa problema ng transportasyon sa buong bansa po. Oo, Chris. Alam mo, totoo lang, ang transportasyon ay hindi lang problema sa isang rehiyon. Problema yan sa buong bansa. Hindi lang sa buong bansa, maging sa buong mundo. Kasi, alam mo, 73 years na tayo sa industriya ng jeep, simula pa na 1947. So, pag nagtatanong nga, ano na mangyayari sa industriya ng transportasyon?
hindi lang naman ang sabi namin. Ngayon, ini-implementa ni Pangulong Duterte ang PUP Modernization Program. Pero marami nagtatanong, paano raw pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte? Simple lang naman ang sagot namin. Alam mo, pitong administrasyon ang pinagdaanan ng Francisco Motors. Simula pa nung presidente pa si Manuel Rojas. So pitong administrasyon na hindi na natin. Ang transportasyon ay nandiyan pa rin. Hindi mawawala at nag-e-evolve. Isa lang naman ang ang solusyon diyan. Ang tawag diyan ay hindi naman bago para sa mga Pilipino. Ang tawag diyan ay bayanihan. Pag sinabi natin bayanihan, lahat ng mga nasa sektor ay nagtutulungan. So, yun ang pinaka-importante. Kaya, nung nagsimula itong PUB Modernization Program. At sa panahon pa niya si Pangulong Arroyo. Tapos dumaan kay Pangulong Aquino. Ngayon, implementa si Pangulong Duterte. Dahil ang tawag na natin kay Pangulong Duterte ay Action Man. So, yung mga nakapending na mga project, ang ginagawa niya is in-implement. So, wala naman siguro ako, nakikipag-usap ako sa lahat ng mga transport groups nationwide. Wala ni isa ng mga driver at operator na ayaw mag-drive ng bagong jeep. Ayun. Totoo yan. Lahat gusto ng bagong jeep. Ang problema lang talaga ay pambili. Yun. Diba? So, ang problema noon, dati ng problema yan. So, ang ginawa ng tatay ko noon ay yung boundary hulog. Ginagawa natin, sabi nga ng tatay ko, hindi kami nagbebenta ng jeep. Ang binibenta namin ay kabuhayan. So, kung ang ating mga operators ay hindi mabubuhay sa binibenta natin, hindi kabuhayan yon. Diba? So, kung babaon lang sila sa utang at malulugi sila, hindi kabuhayan yon. Diba? So, ang ginawa ng tatay ko ay nagpa-boundary hulog. Gumawa kami ng napakaraming jeep, tapos pinapautang sa mga operators. Yan yung iba naman, hindi na nila binibili, hindi na inuutang, nililist na lang nila o nirerentahan. So, kaya nagkaroon ng yung mga natin, mga OFW natin ng mga kababayan na kita na mas malaki lang ng konti sa ibang bansa. So, nakakapaghulog sila buwan-buwan para magkaroon ng jeep at baka uwi dito sa Pilipinas. Diyan nagsimula yung mga nakasulat sa jeep na mga katas sa Saudi. Di ba? So, ayan yung napakatagal na niyang industriya. Hindi lang naman jeep, pati mga bus, mga taxi, UV Express. Sa ating pinagsimula yan, yung Anfra natin dati. Yung UV natin dati. Na nilabanan ng Tamaraw FX. Tamaraw FX. Ayun. Nangyari mga UV Express, puro mga van na. So, ngayon, ang ginagawa natin, pag-ugnayan pa rin tayo, diretso sa tao. Diba? So, diretso sa mga operators. Para patulungan natin yung mga kababayan natin na nasa industriya na mapalitan nila ng bagong jeep ang kanilang mga lumang jeep na hindi sila nababaon sa utang. So ang maganda dyan, gumawa tayo ng programa. Ang pangalan ng programa natin ay yung Superhero Program. Superhero? So, Superhero. So, alam mo naman. Parang si Batman, Superman. Tawag sa Tagalog yan, super, di ba? Okay. Super, hero, mga bayani. So, ang transportasyon ay ang backbone ng ekonomiya. Correct. Ibig sabihin, kung walang transportasyon, walang gagalaw. Ang ekonomiya hindi tatakbo. Correct. Karamdaman yan ng mga kabataan pati ng ating mga nakagobyerno ngayon nung nagsimula yung lockdown dahil sa pandemic. So, nagsimula yung ECQ. Hindi lahat ng mga public transportation. So, anong suspindi yung public transportation? Ang nangyari, dahil mga healthcare workers hindi makapunta sa ospital. Kasi inaabutan sila ng mga 2-3 oras para maglakad. Papunta ang ospital at 2-3 oras para rin umuwi. So, ang napakalaking problema. So, nakipag-ugnayan tayo sa DOTR kasama ng ibang mga kasamahan natin sa industriya na nagbigay kami ng libreng transportasyon. Ayun. So, galing sa atin, meron tayong 19 na sasakyan na pinatakbo. So, tayo nagbabayad dyan. Tayo nagbabayad ng sweldo, ng fuel, ng pagkain nila.
para para magbigay ng libreng transportasyon para sa mga sa mga frontliners, sa tinatawag, Yun. pati sa mga Malaking sa mga tulong na din healthcare yun, workers. So hanggang sa ginawa natin yun, marami na rin sumama, marami sumunod. Yun unti-unting binabalik ng gobyerno yung transportasyon. Kasi ang problema, okay, sige, titigil mo yung transportasyon. Ang problema, pati hospital, hindi na makafunction. Kasi Ayun, walang mga tama, nurse, tama. walang mga doktor. Yes. Diba? So, napaka-importante ng industriya ng transportasyon. So, hindi natin pwedeng pabayaan. Kailangan magtulungan. Yan. Oo. Yun ang importante. Okay. So, ito programa natin, yung Superhero Program, meron tayong mga kasamahan ng matagal na nilang alam yan. Diba? Tapos meron tayong ibang mga detalye na i-forward namin dyan sa inyo para kapag meron tayong mga kasamahan dyan sa transport, dyan sa Jensan, pwede makipag-ugnayan dyan sa inyo, Roniel. Ayun. Yeah. Oo. Diba? Okay. So, i-forward natin yung details. Kasi kung i-discuss natin yung lahat ng detalye ng programa, dito sa programa nyo ngayon, mauubos yung oras nyo. Yes. Okay, i-forward sir. natin sa inyo. Yeah, Sir Elmer, yung tanong ko po, anong grupo, anong transport grupo kayo? Kami ay manufacturer kami, pati transport operator. Kami gumagawa ng Francisco DC. Yung sa manufacturing. Okay, ang kuan ngayon, ang sistema ng transportation ngayon sa bansa is yung transport modernization. Dito sa amin, Sir Elmer, may mga bagong transportation, yung e-jeep, yung e-bus. Ito ba yung ginamanufacture ninyo? Alam mo, meron tayong diesel, meron tayong electric. Na jeep. Kasi alam mo, ang electric, diyan patungo ang yan ang direksyon ng transport. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yes. Pero mahirap 'yan gawin ngayon. Alam mo, 1980s pa lang, Rodel, meron na tayong electric jeepney, pati electric Anfra. 1980s pa lang 'yon. Pero ang problema, hindi mo naman pwedeng biglain ang industriya. Napapalitan mo agad ng electric. Kasi una-una, wala tayong infrastruktura para sa charging. Yung charging station. Ng So, yan ang evolution ng jeepney industry, gradual yan. Hindi natin pwedeng biglain. So, gusto natin yan, mag-shift to electric para maging mas environment friendly. Saka hindi naman natin kailangan ng sobrang haba ng range o layo na kailangan itakburan dahil may prangkisa yan Yeah, correct. Pag may prangkisa yan, meron lang yung ruta. Diba? So, usually yan, mga 15 kilometers, diba? O 30 kilometers. Pinakamalayo na yan. Napabalik-balik lang dyan. Ang jeep, di naman pwede lumabas sa ruta talaga. So, pwede talaga. It's feasible yung electric. Ang problema is yung charging. So, ang ginagawa namin dati, battery replacement station. So, pagdating sa station, papalitan yung baterya. Pero napakarami nun. Napakaraming baterya, napakahirap palitan. Ngayon naman, paiksi yung charging time. Pag ginawa mo naman yun ngayon, bigyan mo naman ng phone, obsolete na rin yan. Kasi wala na magta-charge dahil magkakaroon na ng self-charging. Yung sasakyan habang tumatakbo, nagta-charge na din. So, medyo tricky ang part na yan. So, sa ngayon, ang electric na mga jeep ngayon. Sa ngayon, sabi ko, so year 2020, 2021, ang tawag na novelty. Diba? So sa ngayon, parang lang yan, parang showcase. Parang pinapakita natin sa tao kung ano yung magiging itsura ng transportasyon sa future. Pero ang pinaka-importante, sinasabi nga nilalaban ng ibang mga tao, kahit dito sa Luzon, kahit sa Mindanao din, na panatilihin pa rin natin yung iconic design ng jeep. Kasi maski saan sa mundo ka pumunta, pag sinabi mo jeep, Pilipinas yan. So, parte na yan ng kultura natin, pati ng tradisyon. Pwede tayong gumawa ng iba, pwede tayong gumawa ng UV Express o ng bus, pero dapat panatilihin pa rin natin yung cultural significance ng jeep. Iconic design ng jeep. So ibig sabihin, Sir Elmer, ang gusto niyo mangyari is i-sustain itong jeep. Pero paano yung compliance? Kasi ang sabi is dapat yung environment friendly. Pati yung diesel yung ginagamit ng jeepney, dapat Euro 4 ba yun? Anong di ba? Yes.
Yes, tama. Alam mo, tama yung okay yung modernization. Pero kung ang modernize mo ay jeep, dapat jeep pa rin yung modernize mo, hindi ba? Ayun. Di ba? Oo. Tama, kasi nag-bus na sila ngayon sa i-bus na ngayon eh. I-bus, yung dumating bago dito sa amin sa Jensen, mga electric bus na eh. Oo. So, ang tinatawag natin na dapat ay modernization, hindi phase out. Ayun. Diba? Kaya Ayun. may maririnig ka sa mga kasamahan natin sa industriya na pina-phase out. Phase out na. Ayan. Yun, mali yun. Mali talaga yun. Sino magtanong sa akin, sasabihin ko, mali talaga yun. Diba? Wag phase out. Modernization. Ibig sabihin, meron tayong nilaunch nga na Jeep. Jeep pa rin siya. Itsura niya, iconic Jeep pa rin siya. Yun. So, dadalan ko kayo ng malitrato. Okay. Pero, meron tayong Euro 5. Hindi na Euro 4, Euro 5. Euro 5 na. Yun. Euro 5, meron din tayong full electric. Yun. Pero Jeep pa rin. Jeep pa rin, hindi ba? Bakit parang hindi yan dumating dito sa amin na ganyan na design? Yung Jeep pa rin yung design niya, hindi bus. Parang wala pa yan dito eh. Pararatingin natin dyan sa pamamagitan nyo kayong dalawa din Ayun. pag-usapan natin yan. Diba? Pero alam mo, Sir Elmer, Sir Elmer, nakikinig ngayon ang ilan sa mga transport co-op dito sa Jansa kasi after this interview, ma-interview din namin yung mga opisyal namin sa mga kooperatiba dito sa Jansa kasi ang trust ng local government dito sa Jansan is yung sasabay na talaga tayo sa transport modernization, parang ganon. Sa modernization, kailangan talaga yan. Tapos, hindi ko pala na-mention, meron din tayong sarili nating automated fare collection system. So, importante yan. Pero yung sa atin kasi, hindi lang para sa jeep. Pwede rin yan sa mga tricycle, sa mga bus, pati sa mga merchants din. Alam ba, hindi lang pamasahe yung magagamit mo dyan. Pwede mo gamitin yung pambili ng bigas, pambili ng tubig, pambili ng pagkain. Pwede na yung ma-download. Ang pangalan niya yung PSI wallet. So, pwede na yung ma-download sa Google Play Store, pati sa Apple App Store. Okay. So, pwede, libre yan, walang bayad. Hindi katulad nung iba na kailangan pa bumili ng card na 80 pesos or 100 pesos para lang magamit. Ito libre, walang bayad. Diba? So, ang purpose ng modernization program ay para padaliin ang buhay ng mga Pilipino, hindi paghirapan. Correct. Saka may built-in din yan na COVID na contact tracing. Yeah. Yun. So, Sir Elmer, hindi na dalawa o tatlo pa. Yeah. Tatlong app pa yung kailangan nila. Sir, kasi nandyan kayo sa manufacturer or manufacturing side sa transportation. Dito, yung minsan interview namin yung mga nasa sektor mismo sa industry, yung operator or driver. Ang pinaka-challenge dito, yung presyuhan, yung presyo ba mag-comply kami ng electric jeep. Ang problema naman diyan, ang kataas ng presyo. Yung presyo, totoo yan. Kaya nga, ang ginagawa namin programa, hindi mo na kailangan bilhin yung jeep. So, hindi mo na kailangan tanongin yung presyo kung hindi mo kailangan bilhin. Diba? So, meron tayong ganyang programa. Diba? So, yan yung sinasabi ko. Forward ko sa inyo ni Chris. Okay. Diba, Anyway. Detalye yan. Kasi, unang tanong, sasabihin ng mga kasama natin sa industriya, ang mahal ng jeep, ang mahal ng bagong jeep. Hindi mo na kailangan bilhin eh. Ba't ka pa namamahalan? Diba? So, iniisip ng ibang tao, ginagawa kasi ng iba, ginagawa nila complicated. Kasi ang gusto nila mangyari ay negosyo ng ibang mga kumpanya. Ayun. Pero ang gusto nating gawin ay serbisyo publiko. Diba? So, malaking diferensya 'yon. Kung ang object mo dito ay puro lang profit, ibang usapan talaga 'yon. Diba? Kaya ang tawag natin dito ay hindi business o hindi negosyo. Ang tawag dito ay social entrepreneurship. Anong social entrepreneurship? Ang social entrepreneurship ay pag-entrepreneur, mayroong problema, gumagawa ka ng solusyon. Nagiging social entrepreneurship pag may social impact. Ibig sabihin, itong solusyon na ginagawa mo, na binibigay mo sa mga tao, ay may impact sa buhay ng tao. May impact sa buhay ng nakakarami. So, yan ang tinatawag na social entrepreneurship. Hindi lang basta-basta negosyo o business. So, merong, maraming component yan. Alam mo, sabi ko nga,
Ronel, pati Chris, na alam mo, 73 years na kami sa industriya. Alam na namin kung ano yung pwede at hindi pwedeng gawin. Alam na namin kung ano yung kaya at hindi kaya. So, we feel that it's our moral obligation na tumulong sa mga kasamahan natin sa industriya. Dahil nga isa tayo sa mga pinakamatagal na sa industriya. Ayan. So, isa yan. Sir, So, isi-share ko yan sa inyo. sir, may concern ako. Kasi dito sa Jensen, kung may electric bus, may electric jeep, pero parang ang ginawa ng mga transport co-op dito, nag-loan through sa bangko. Pero yung sistema ninyo pala, kasi parang renta, no? Or ano na ba ito? Naumpisahan na ba ito diyan sa Manila area, Sir Elmer? Ano yan? Nag-e-echo. Naumpisahan na ba ito diyan sa may Manila na yung scheme, yung scheme ninyo sa transport na hindi yung ako ngayon ang operator, bibili ako ng unit, ang laki naman ng ng amount, so hindi ko kaya, parang ganoon. So pero sa inyo, yung scheme ninyo, paano po? Yeah. Oo. Kami na isa pang kumpanya, operator, parang fleet management siya. So, ngayon, meron na kaming 30 na units na tumatakbo, tapos meron kaming pinaprocess ngayon na 1,000. Pero dito pa yon sa Metro Manila namin ginagawa. Kasi patulad ng sinasabi ko, hindi naman namin kaya mag-isa. Ang kailangan natin dito sama-sama. So, lahat ng gustong sumama sa programa ay welcome. Diba? Welcome. So, yung ginagawa natin, alam mo, pinag-aralan kasi namin ang market. Alam mo bang sa lahat ng mga operator sa buong Pilipinas, 15% lang ang backball. Ibig sabihin, 15% lang ng buong industriya. Sabihin na natin 250,000 na jeep yung kailangan palitan. 15% lang yan ang pwedeng pautangin ng bangko. Dahil sa dalawang rason. Isa, if sila yung merong financial documents na ipapakita sa bangko, ito yung mga nag-consolidate bilang mga cooperatives or corporation. Nasa mga 30,000 unit. Pero ang pangalawang rason ay siyempre limitado rin ang pondo ng land bank pati ng DBP para sa programa niya. Diba? So, merong 85% ng market. Diba? 85% ng market o nasa mga mahigit 200,000 jeep ang hindi kayang pautangin ng bangko. Correct. Sa ngayon, yan ang ginagawa natin ng programa. So, ang ginagawa ng proseso ay yung 15% na bankable, ibig sabihin yung makakautang sa bangko, nire-refer natin sa bangko. Kasi pwede naman sila umutang. They can afford to pay the amortization. Diba? Pero ang hawawang 85%, yung pinupupusan natin matulungan. Yung hindi nila kayang umutang sa bangko. Kasi, alam mo, sabi ko may social impact yan. Kasi pag nawala yan, alam mo, kada jeep, 2 pamilya ang binutuhay yan. Pamilya ng operator, pati pamilya ng driver. Correct. Pag nawala yung jeep na yan, 2 pamilya mawawala ng kabuhayan. Tama. Times 250,000 the jeep. Di ba? So, napakalaking impact yan. Napakalaking impact yan. Napakarami Pilipino lalo maghihirap. So, kaya ginagawa namin ang programa. Ngayon, siyempre, hindi natin ma-explain yan agad. Tao, kailangan niya ng meeting. Yun. Kailangan nating bigyan ng detail para maintindihan nila. Pero sa inyo, sa side sa manufacturer, parang prepared kayo for the mass production if ever? Yeah, so, kasi yung ginagawa namin, hindi lang naman kami. Di ba, nakikipag-ugnayan kami. Ayan. Iba't ibang mga kumpanya. Diba? Kasi tulad ng sinabi ko, hindi namin to kaya mag-isa. Correct. Alam mo, from a manufacturing point of view, 250,000 jeepneys, kailangan mo palitan ngayon. Imposible yun. Sa manufacturing point of view. So, ako ang tatanungin mo, ang laking perang kikitain ko doon kung gagawin ko yan. Pero physically, hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya physically. Hindi ko physically kayang gawin yun lahat ng sabay-sabay. Siguro, in a span of 10 to 15 years. Oo, kaya ko palitan lahat yun. Pero isang taon, 2 taon, hindi ko kaya yun. Diba? Pero, sir, yung nabanggit nyo, social enterprise,
Itong concept na ito, na-present na ba ito sa mga local governments or mga local chief executive o na-present na ba ito sa LTFRB? Kasi sila yung medyo may mga contact talaga sa transport group. Yes, actually, ang budget natin, yung mga bagong ginagawa natin, compliance yan sa government specification. Alam mo, nung nagsimula yung modernization 2016, modernization program, gumawa na kami ng prototype kasi nag-meeting kami ng DOTR kasama nila Secretary Togade, si Chairman Delgra ng LTFRB. So gumawa ako ng prototype na full electric. Kasi nung time na yon, ang sinasabi ng mga tao, hindi kaya yan electric. Sa atin, 1980s pa namin ginagawa yan. So gumawa ako ng prototype. Ang ginawa ko, launch niya sa Luneta. So ang kasama ko nag-launch niya kasama DOTR doon. At yung LTFRB. So ang nandun yung dating pati si dating LTFRB na board member sana ang kasama noong 2018 pa yun. Then itong last year kasagsagan ng pandemic, dilaunch ba natin yung Euro 5 natin, of which hindi na natin na i-showcase yun dahil kaya may pandemic. So ang ginawa natin, ginamit natin yun sa PGH para magbigay ng transportation para sa mga frontliner. So, pero yes, compliant yan sa government specifications. Kasi tayo naman ay closely nakikipag-ugnayan sa mga government agencies. Kasi hindi ka naman pwede magbenta ng sasakyan na hindi compliant. Correct, kasi hindi mo marerehistro. Yeah, correct. Hindi mo marerehistro sa LTO at hindi mo bibigyan ng practice sa LTFRB. Okay. Lastly, sir, kasi ang parang ang concept ngayon, especially dito sa amin sa local government, hindi pa man kami comparable doon sa Manila, ang grabing doon, population doon. Pero at least kami nag-prepare na rin ang General Santos City. Kasi ang nila, ang ginasabi ng mga opisyal namin dito, we will prepare for yung mass transport ba? Hindi yung paisa-isa, yung tricycle, yung mga patatlo-tatlo, palima-lima na mga pasahero. Mas maganda yung bus or yung jeep na marami yung ma-accommodate para ma-decongest natin ang traffic kasi sa masyadong marami yung mga sasakyan, ang problema na naman yung congestion ng traffic. Tama. Kaya merong rationalization na tinatawag. Kumbaga, hindi yung sobrang daming tumatakbo sa isang area. Correct. Diba? So, tapos ang mga sakay naman ko konti. So, yung tinatawag na double-sided market. Kasi syempre, kapag sobrang dami ng mga tumatakbong public transportation sa isang lugar, unang-una, nagka-traffic. So, nagsasuffer yung ekonomiya, nagsasuffer yung mga tao. Sa isang banda, hindi na rin kumikita yung mga operator. Kasi masyadong konti yung sakay. Correct. Kaya meron modernization program. So, kailangan din maintindihan nyo ng mga kasama natin sa industriya. Na hindi naman ginagawa yung modernization program para pahirapan tayo. Correct. Hindi lang tayo nagkakaintindihan. Di ba? Kailangan lang natin magtulungan. Yun. More consultation siguro, more meetings para magkaintindihan. Okay, yes sir. Kay Chris. Sir, wala na po ako may tanong. Pero baka may mensahe kayo sa transport groups ng Gensan at lalo-lalo na sa mga concerns nitong problema sa traffic o problema sa transportasyon, lalong-lalo modernization programs ng Gensan. Go ahead po sir sa inyong mensahe. Okay. Actually, kaya natin ginawa yung superhero program ay para makapagtulungan. Ang battle cry ng superhero program ay kayang-kaya, basta sama-sama. Basta magtutulungan tayong lahat, kayang-kaya natin yan. Ang problema lang ay kung watak-watak. Kasi kung watak-watak tayo sa industry, wala talaga mangyayari sa atin. Correct yan. Pero ginawa natin, gumawa tayo ng programa, napakaganda ng programa natin, ilalahad natin yan sa lalo madali. Forward natin yan sa inyo, kay Chris para mas maibaba natin yung information sa mga tao, sa mga kasamahan natin sa industriya, para naman makapagtulungan tayo. Dahil napakaganda ng programa, sayang kung di sila makikinasa. Ang unang step niyan ay makipag-ugnayan sa inyo
Rangel, pati Chris. Yeah. At i-download nyo na yung EFI wallet Yun. para makita nila yung detail. Business man yan walang packet yan. Correct. So, i-download lang nila. So, hindi natin pahirapan yung mga kasama natin. Ayan. Importante, kayang-kaya, basta sama-sama. Ayan. Maraming kayo. salamat po, Sir Elmer Francisco, sir. Maraming salamat sa inyo, Chris at Rangel. Opo. Mabuhay po kayo. Salamat po sa panahon. Good morning. Salamat. Yan, si Sir Elmer Francisco. Ang program is Chopper Hero. Yun, Super Hero. Yun. Atong kuwag reaction diri ang sa local na to, no? Kuya, no, Coronel, bag-o ni nga idea. Actually, gikan sa manufacturer siya for 70 years. Before nato tawagan si Sir Robert Kang ato sang i-greet, no? Good morning kang Sir Cyril Sonsona, oh. Oy, si Nelson Mayordomo, shout out me diri sa MDM yun. Tanaw mi. Yan, nagtanaw sa sa atong Facebook Live si Naida Regalado, oy si Ading, good morning. Si Arnel Pamat, si Niel Caro, Danilo Patron, si Paridani, og si Sir Rico. Akong amigong si Danny Patron nga di gyud mulubad ang pagkagwapo. Gahi. Gahi na. Okay, ato tawagan si Sir Robert, Sir Robert Kang. Kana. Sa local, I don't know kung nakadungog na sila kanang Chopper Hero o nakabalo na ba sila ato katong sa Pwede di ay nga dili ka mangutang. Pwede dili mangutang. Nano man nga utang ra ba mga nagkabuang-buang man ang mga kooperatiba o pangutang unya madugay mawa na ang kapital. Himo nag kooperatiba. Simbako po taon na simbako. Simba bitaw. Kay karong panahon na noon, murag may mandong dagan sa grupo ni Mr. Robert Kang, no? Matungin na ako ug may naging dagan ana sir. Mas may ma-continue gina, ma-sustain gina. Di atong i-check sa kaya basta't sama-sama. Kenji Jaiktin anya. Haiktin. Si kinsa niya? Si Kenji Jaiktin watching from Quezon Province. CCW Chopper Hero Federation Federalista PAC National President Sectoral Committee. Federalista ni? Usa sa mga plano lagi kay nakita niya ba nga ang sektor sa transportasyon dako kay gikatabang sa correct sa ekonomi nato. Kung mastudyuhan pag-ayo mahatagan og panahon nga isgutan og tarong ba dili kay kanang puro lang gani agenda sa agenda sa pangnegosyo ang atong isgutan lisod na dili makaya. Sa to pa ang grupo gid nila Chopper Hero Feedback. Yun. Chopper Hero. Programa Chopper Hero pero Feedback is Federalista Political Action Committee. Ayun. Okay. Feedback. Pero siya gikan siya sa sektor sa manufacturing, no? Yun. Nagahimo og mga sakyanan. Dili siya katong driver, di po siya operator. Pero tighimo siya sakyanan. Mo to si Sir Elmer Francisco. 70 years na di po bago. Okay, atong ginatawagan ron si Sir si Sir Robert Kang. Okay, ana sa linya karon si Sir Robert Kang para mahinabi na to karong buntaga diri sa RPN. Para kompleto na gyud. Global DX Jensen para kompleto atong detalye. Uy, naputol man. Okay, dali lang. Tawag balik. Tawag balik kang Sir Robert. Okay. So dali lang ha. Okay. Dahil lang mga kaisunan. Diyan na karon may gala. Diyan karon sa linya si Sir Robert Kang. Sir Robert, good morning nimo. May buntag. Good morning, Sir Ronel. May buntag. Live ta karon sa RPN Double DX Jensen. Kauban si Karonda Chris Legaspi. O online po ta, no? Naka-live ta online po sa YouTube, Twitter o Facebook. Sir Robert, bago lang na mo na-interview si Sir Elmer Francisco na sila program, Chopper Hero, unsa ni? Feedback, Federation of basta mo nang kuan. Sir, any update sa transportation diri sa atong syudad labaw na sa transport modernization nga gi-introduce karon sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte? Una nagpadayon gihapon ang mga transport co-op dito sa mga baguhan. Nag-comply sa mga requirements sa modernization. Sakit man sa tulugan pero musugot pag pamili madayon din siya kay mao man ang flagship project sa atong administrasyon karon.
Now, with regards to local, halos tanan nga mga existing transport co-op sa Jensan, nag-comply naman na ang papilis na sa bangko, so ang bulan na sa bangko karon ang pag-approve sa loan. Ang Lado Transco, ang among co-op, mali ang nanguna karon sa unang na-aprubahan sa bangko, kami ang una po niya na-releasean ng mga model. Mga units, oo. Katong Egypt ng inyo, sir, no? Or E-bus? Egypt o kanang Euro 4 nga Econ. Pila na ka buok unit nga electric jeep o electric bus nga gipanagihan ron sa Lado Transco? 36 kabok na mong electric jeep niya, namin 30 pod sa mga aircon nga model jeep niya. Okay. So, kana sir, unsa may scheme ana ang driver ana porsyento or inadlawan o unsa ba? Pildado na itong mga driver under sa modelization. So, base sa DOLE, regular employee sila. So, they will be paid in a minimum pay. Then, yun na sila yung mga PhilHealth benefits, yun na yung SSS, Ayan. then pag-ibig. Kompleto benepisyo po di ay. Plus overtime. Plus overtime. Above minimum siguro sir, no? Kung idugang nito itong overtime. Ayan. Napamig ginahatag sa ilang 50 pesos na meal allowance every day. Yun. Oo. Kining, kumusta ang ilang pamasada, sir? Sa pagkakaroon, during pandemic, unsa ba? Ningkita ba? Okay ra ba? So far, sa tanan ni Diyos ang pagkaon na may show up din. So sa public... Sa transport, pigado yun? Public transport, pigado kita. Pigado man ang seating capacity. Ayun. Which, kami, nangandoy nga katang 75% ng diskutan sa pauluhan, na-implementa na dito sa lokal. Unsa to, sir? Unsa to? 75%. Increase na from 50% na seating capacity, i-increase nila to 75%. Ang seating capacity sa mga pasahero. Kaya karon 50% man sir, no, base sa IATF guidelines, 50% ra sa total capacity ana nga jeep or bus ang pwede pasakyon. Yes sir, tama po. Yun. Kining kuan sir, na-mention ni Sir Elmer Francisco gay na sa among interview nga okay man ang e-jeep, ang e-bus, ang problema lang nato ani ang kuan daw ang mga charging stations kay siyempre naga-charge man kay battery may gamit ani. Diri sa Jensan sir, nabay mga charging stations nato para sa ato nga mga e-bus ug e-jeep? Sa pagkakaroon na aming sarili among kuan charging station. Pero ang arrangement namo sa supplier, nag-provide sila og extra battery kay mag-battery swapping man. So swapping na ilang Swapping yun. Ay, dili gud ingon nga charging lang. Swapping, itanggal ang battery, i-charge, o ni aswapan o laing battery para maka-on the go lang siya permesa, iya pa masada? Yes sir, mao gina ang plagan kay doon na pa may gipanday nga balaod si Senator Gatchalian sa Manila. Oo. Na ang tanan nga mga establishment like malls, gasoline stations, parking areas, dapat doon na facility for charging. Okay. Kay doon na may mga electric cars na available sa atong nasod. Kasi mo provide na sir ang mall or ang atong gobyerno, ang local government? Base sa balaod, kung sa tag-iya sa maong facility sa mo provide. Diri wa po ninyo na gi-propose diri sa local government unit na to kay Mayor Ronel Rivera nga magbutang siya mga charging stations kay mao lagi ang ingon lagi sa bago lang namo na interview po dako kay contribution ni transportation sa atong economy ba, so dapat tabangan gini sa atong local government po. Actually sir, sa pagkakaroon man gud ang dadagan ng mga electric vehicle sa ato ang syudad, puro pa man public transport. So siguro wala pa tayo makita nga pamangig unless ilang tabangan ang transport co-op nga okay, tabangan ta mo magtukod tag charging station sa iyong lugar, yan isa. But for now, ang ayuda nga mahatag sa LGU sa MOA through ordinance, no, nga na-approve na himo ng ordinansa, ang sponsor ani si Kagawad Jengatal. Dunay financial grant ang co-op nga naawadan og rota o katong nagkuha og mga modern jeepney mounting to 100,000 per unit. 200,000 per unit? 100,000. 100,000 per unit. Pila ka unit ang pwede ma-provide?
unsa tong number of minutes nga gihatag ni LTFRB ba itong pwede na mo i-claim sa LGU? So that is aside from kadtong loan nga ipautang gikan sa SEMSIDO lahi to. Lahi po to sir. Kini grant hatag gini. Hatag gini grant kini siya. Dako na kayong tabang na sir para sa transport group ninyo. Pila ba ka kooperatiba ron sir ang existing inonatong di ba nag color coding na mo kadtong panahon ni Junjun Lagari nag color code na mo nag-co-op mo kanang inyo Lado Transco is isa lang sa transport co-op. Yellow nang inyo sir? Doon namin yellow, doon namin orange kanang Divisoridad. Doon na po ni violet kanang San Jose. So yes, nagka-color code ta. Ang existing na transport co-op, existing operator ha katong dati. Kanya karon nga gitagaan ng notice of selection sa Republic. Ito ni transport co-op. Yun. Okay. So sa pagkakaroon sir, gusto lang namong ma-update kining kadtong mga franchise sa mga multi-cab. Nako na interview dia sa may tungod anang kanang Halios Mall nagsakay ko multi-cab to Crossing Solidad na to katong nagdiagin semana. Ingon pa tong driver and siya nga pait kay pamasada sir unya di na daw marinyo tong unit nga yang gidrivean nga multi-cab kay kutob na lang last na kuno to tinuod na sir nga ingana na siya kana mga multi-cab di na marinyo franchise. Doon ay MC ang LTFRB nga ang consolidation until March 31 na lang karon tuiga. So pag dili ka ma-consolidate sa co-op nga gi-awardan ng LTFRB sa mga ruta, so most probably imong ratio o franchise dili na gid marinyo. Ayun. Pero ang tanan nga mga old or traditional jeepney, ma-face out kita. Ako isa na ka-unit na ako, na-face out na. Dili na pwede. Face out gid no? Yes sir. So tanan nationwide din siya. Ilisan di bago. Kay katong ingon ni ganina ni Sir Elmer Francisco nga sa side siya sa manufacturer ba. Unta ang ilaha sir, dili daw sila pabor sa face out. Kung kuan kay mao naman ni anda na to, mao naman ning dagway transportasyon sa atong nasod kining mga armak, mga jeep. I-innovate lang ko no, unya i-comply lang tong transport modernization pareha nang inanatong i-design na to na into electric jeep or unsa basta naa lang gyapon tong original design sa jeepney na to. Any comment ana Sir Robert? Actually si Mr. Francisco is speaking on behalf of the manufacturer side. Yes, oo. Ato nabalaan si Mr. Francisco, sila ang tighimo ng Francisco Motors. Ilahan na. Ilahan din na. Karang saraw jeepney, ilahan na. So, ibig sabihin, ang ilang mga dapat diha, puro surplus. Pero ang modernization ng God, even up to the smallest bolt or nut, back of yours. Yun. So, hindi pwede. So, unless baguhon na sa gobyerno, pero kung magpabilin nga mauna siya patakaran, so kanang proposal ni Mr. Francisco, hindi na may tabok. Ayun. Napasige tawagan ni sa to, Chopper Hero. Nakabalo mo ni sir? Chopper Hero? Yes sir. Unsa po ni Chopper Hero? Makarelate ba tani taga Jensan? Actually, hindi kayo tatpuan ay usually kana ila project dito sa Manila. Manila, yeah. Kita diri asa pinakabarato multi-cab may makaya na to. Correct. Kana ilang mga jeepney na aram na mga 300 to 400,000. Or pinaka latest din na mga 600. Kita diri mangutang naman tas punta niya, munda na tag 30 din napagkuan tag multi-cab. Yeah. Correct. So, dili kayo kwanta sa ilahang programa tungod kay dito mostly sa Katungkuan, parkila lang. Sir, na-scheme sila kay introduce. I don't know kung nakapaminaw ka sa iyang giingon nga. Na-scheme ba nga di kinahanglan mo palit ba murag kuan nila ang plastada diri na sila mga mode of transportation o niya murag unsa ni murag parintahan ba ka amot og 15 mo rinta di kay wala pa ko nakakita gyud sa katong ilang scheme gyud nga gi-plastar ba. Sir Robert kanang siguro rent to own fair nga nga pasada. Base no. Tungod sa kadaghan sa supplier karon, ang mga supplier kasi ang ilang approach. Para kuhaon gid imong sakyanan. Doon na pagani uban nga muhatag og advance nga
financial aid sa transport co-op para dito lang dito makuha sa iyang sakyanan. Ayun. So kami, mag-amping po ng transport co-op kaya naman murag taglawgan ba nga para masulod ka sa iyang eskema. Oh. Pero ang produkto di ay dili kaabot og 7 ka tuig. Kana mo na. Di ba? So Tama. careful kita. Maniguro gyud mo. Mamili ta og sakto nga sakyanan, kaya na itong bayaran, ang quality dili ma-compromise. Correct. And kalapasan natin ng 7 ka tuig. Mo abot pag 15 o 20 ka tuig, hindi sakay ka. Ayan. Tama ginang inyo sir. Dapat proteksyon ang ginato, dapat ang kana pong sustainability ba kay basin unyag kapalit ka o kakuha kag unit unya wala ning haom sa imong expectation unya madaot ni noon ang kooperatiba lisod po sir, di ba? Tama yan. That is why kaming mga leader sa transport co-op, una magandya ang paminawan sa mga membro, nakakomisyon si chairman. Diba? Nagiringana, no? Hinaampingan na ito na tungkol kay maabot mo yun. Ngayon din ang mga membro, tama, ginal ko. Abot pag 7 ka tuig. Si chairman lang nakakorta. Yun. Ano yung mga membro? Bitaw. So, pero Sir Robert, kamo nga mga transport co-op diri sa Jensan, pananglitan gyud kay ang term nimong gigamit karon og mao nay imo nahibaw-an pod base sa transport modernization program sa atong gobyerno, phase out gyud ang may tabo, no? So, ang pangutan na, okay, ingon nimo gayna March 21 na lang ko to or 31 ba to nga dili na marinyo kana sa mga multicab uban pa diha. So, ang pangutan na, kaya bang i-provide ka sa transport co-op ang panginahanglan nila sa masakyanan kung wala na nang nagbiyahe ng ubang mga multicab diha? Kita sa dependent ka sa bangko. Since ang bangko man ang mag-finance. So, ang gaabay na kita, if ever na dili man ma-provide sa bangko ang number of units na atong i-applyan nga loan, so siguro diha na pwede lubago ni LTFRB ang deadline. So, but for now, tanaw na to kay kami sa memorandum circular ng LTFRB, kung kami sala ni co-op nga dili siya ka-provide og modern jeepney, mag-penalty ni og 5,000 per day. Yun. Okay? Pero ang sala dito sa bangko o sa manufacturer side, exempted niya ng penalty nga ilang i-impose. So therefore, nakita na ko nga ang posible action sa gobyerno na o sa LTFRB, posible i-depend. Yan ang scenario. Sir, sa kasamtangan, sa operation karon sa transportation diri sa syudad, kamo nakautang na mo, naka-loan na mo sa bangko ba? Unya, ang kanang investment ninyo na, dako na, kada bulan, obligasyon na, bayron na ninyo. Ang pangutan na, amot og makasustain kay tungod kay daghan mangyapo mga kolorom diri sa Jensan. Unsa ba ni? Wa may kausaban na mangyapon. Grabe kita mo pag-ampo no, nga masolusyonan na ng kolorom kay alaman. Ang problema nato sa modern sakyanan ang bayronon. Kana mo gani. Ang sweldo sa itong mga driver mo kita man sa dili, bayaran gid mo. So kapag karon may grace period na 6 months, kaya pa man bayaran pero ikapito ka bulan mo patong itong principal o interest bugat na kayo. That is why atong ginakanunan yung ginatok-tok na yung City Hall nga kung pwede, iayos na. Kaya unsa tong lugar o unsa tong rightful lang nga pwede nga masada, wala ko'y tagaan. Kana. Kaya mura ang sa istorya pa na sir, unfair competition ba? Katong mga nag-comply sa prangkisa, nagbayad sa gobyerno kung sa tong bayaron sa mga regulating agency niya kanang ang inyong kalaban sa transportasyon, igo ra mo utang dito motor niya, butangag sidecar, uban pa diya mga kolorom diya. So wagi saktong ginabayaran dito sa gobyerno. Pero nag-inilugay na ang mga driver na to o kato mga driver na to, nag-ilugay na sa mga pasahero. So loo itong legit kato ginatawag na to nga mga naay mga prangkisa. Na Sir Rel, actually kami kapila naman yung biniduo na ng LGU, istorya na mo sa tuloy sapatos, istorya na mo sa mayor regarding anong problema na sa kalsada. So kami gipulaan naman po so ang among gihimo ni salom na lamig pangutang. Bahaon na lang bagong sakyanan ng mga dala na to para ang pasayro na lang ang desisyon asa ko mosakay.
komportable ba o laban pa sa ulo? O Bitaw. discomfort ba? Bitaw kay ug mosakay kag brand new nga sakyanan, mas bintaha man gyud kontra atong karaan nga hulog dang taya kay wa ka kabalo katong karaan anytime motirik man to. Ang kanang bag-o mga 3-5 ka tuig di pa na motirik. Tama na, Sir Ronel. Ang ato ang ginahatag karon actually, dili ni para sa mga transport co-op kining modernization. Para ni sa atong mga mananakay. Riding public, yeah. Colonel. Imagine ka, mura kang tuas lang nasod kung isa kay aircon nga sakyanan. Diha lang sa syudad. So, hinoon, dungog din sa syudad, dungog sa transport co-op. Dungog din sa General Santos, nga doon na tayo mga modern nga sakyanan. Correct. Unta, ato ning ipatronize ang tabangan na to. Okay, usay sir, murag mabalaka mo kung magtan-aw ba nga kanang inyong mga bag-o mga unit sa kanang dagdagan das karsada, usay isa ka buok, duha ka buok ang pasahero ra ba? Usay masundan ako sir. Balaka ko mabayran ka ni sa kooperatiba sa transportasyon ang ilahang monthly ani sa gipanglo ba ni unya exactly. unya ang pasahero isa duha ra unya samtang kadto mga kolorom puno. Tinuod niya sir, posible mo ang ipadulungan. Mula ang among next move ana is ipakita din sa syudad nga kami willing mo suporta sa programa. But ikinahanglan po na mo suporta sa lokal nga paggamhanan. Kaya dili man kami ang nagulit sa maong enforcement. Pero ang correct kana dia sa punto enforcement. Murag mo unay kulang Sir Robert, walay enforcement, walay dakop ba? Usa mo po pagdakop nga ang uban pong manakupay namo po mga kolorong mga tricycle. Ay, yan na. Patay oy. Mao na problema. So karon murag ma-trigger na ginero. Dapat kamo mga naa sa traffic enforcement, ayaw i-reserve ng inyong kadi mo manakop kay naa mo gipang buhian di nga mga kolorom. Dapat patas ni enforce ninyo kung sa dapat i-enforce. Di ba Sir Robert? Di ba anang dapat? Dapat yun. Yung isa pa, kung ako ang LGU. Ang akong recruitment sa mga traffic enforcer dapat wala kay tricycle yung kolorom. Yun. Kay kuha man na kanang conflict of interest man na. Correct. Ikaw nga lang sa balaod, ikaw po'y violator. Manganlan ba na sila? Sato pa Sir Robert, gitumbok yun mo karon. Ang pinaka-competitor ninyo karon kining kolorom nga tricycle. Bisan ang mga tricycle nga yellow plate, no gyapon na ilang yellow. Yun, tama. Kay siyempre kay ang yellow plate na i-franchise. Mourinho, mo gasto. Ano yung pagkaw, magkompetisyonan o kolorom. So, murag unfair pod. So, siguro, it's a matter of enforcement sa local government unit, Sir Robert Kang. Yes, sir. Actually, dugay na nga balaod na even tricycle nga may franchise o walay franchise, ang Republic Act 4136, nagasultig niya bawal ganit sila magbiyahe along National Highway. O niya, even ka ng unfair competition sa pamasada. Kami sa modernization, willing ni accept ang mga driver gikan sa tricycle na drive sa mga modern jeepney. Kaya doon naman sila yung driver's license. Ang mode naman sila pagbiyahe ang gidawalan. Hindi tayo na mo sila dawaton. Musunod sa kooperatiba. Kaya gusto sila mag-drive sa mga owner. Kaya kato kaning grupo sa unan ni Larry Villegas ba kato sa tires piston bitaw tricycle man to. Pero karon murag ning shift na sila or si Mr. Larry Villegas into anapil siya sa 14 roads, di ba? Kining grupo nila sa may Buayan man siguro ni. So pwede mag-absorb, di ba? Pwede mag-absorb para maplastar lang nato ang transportation diri sa syudad nga wala bitaw madihado bitaw nga ikaw compliant ka ug unsay mga balaod sa transportasyon nato unya pagka magkompetisyonan lang kadiya sa uban nga mga illegalista diya mga kolorom diya di ba unfair? Yes sir, kung kudos ta kay Larry kay nakasabot siya nga ang atong muda sa biyahe pasulong kita sa modernization. So yung mga tao ang mga tricycle operators, tricycle drivers, shift na dito sa 4-wheel. Correct. Drive to 4-wheel. Kana. Yes, karon na Chris, basi na kay pangutan. Sir, mangutana lang, paano masustain ang inyong adlaw-adlaw, labi na nga na pandemic, medyo hinay ang 50% lang. 50% lang pasahero. Kaya bayaran ang utang sa bangko kung ingani kahinay ang pamasada? Pamasada. Dili yes sir. With the present condition, dili kaya. That is why we will be happy na increase up to 75%.
Yun. So hopefully mahatag na sir nga instruction no nga pwede na up to 75% ang seating capacity sa mga pasahero. As long as may plastic barrier, di ba? Kami, ang mga sakyan, na naman ay plastic barrier, gigastuhan, gidamon, gipahimuan. At bitaw no, tama no? Nay barrier di ay, oo. Dako ni gasto ana, dili na maubos sa 2,000 kada unit ang gasto na sa plastic barrier. Para lang ang atong mga pasahero maproteksyonan. Kunya kanang mga modern na sakyan, di na may hand sanitizer sa sulod. Yun. Doon na pa'y alcohol na gabitay dito nga alcohol spray. So, plastic barrier pa, naka-face mask pa ang tao, naka-face shield pa yun. So, protektado ako mga na tayo. Health protocol yun. Pero sir, yes, sir. naminaw ron ang taga LTFRB ba? Sila ang issuing department or regulatory agency sa atong gobyerno para sa franchise. Nga naman ang LTFRB nga, di ba naan na sila quasi judicial function nga, pwede na sila sa enforcement at the same time, manakop na sila sa mga kolorom. Nga nung ako kadungog kayo, nga kining LTFRB nga, mo tindog dito sa dalan, mamara dito mga kolorom, kanang walay franchise na nagpamasada ba, para unta, maproteksyonan nila ang ilang mga franchisee. Ang problema po, sir, actually, mali unang problema. So, limitado ang tao limitado ang manpower ni si LTFRB. Isa na gina sila ka team. Now, inig-operate po nila, patunugan ng po. Doon ay operation ng LTFRB. So, I doubt na kasi doon na po yung mga contact ng mga kolorom dito po sa LTFRB. Pero dapat random ko niya. Lain-lain nga area. So, siya raw di na madakpan. Di naman na mo biyahe ba? Sige, nagkadakpan. Di na mo biyahe ng kolorom ay. Gani. Mo shift na sila lain panginabuhi siguro. Muragana, di ba? Siguro kung inaglawo na siya si Ronel, undang din siguro pagbiyahe kay hindi na magkamahimutang. Mao lagi. So, bitaw ang akong nakita diri nga concerns ba kay kada eleksyon mahimo ni siyang political issue kini sa transportation nga pwede raman unta nga moingon raman ang local government. Kanang jural lex sed lex, di ba? Kanang gingon atong the law may be harsh but it is the law. Then atong i-enforce kay mao man ay dapat, di ba? Tinood. Anyway, kaya ang rason mo sa mga kauban ko na ito sa dalan, huwag pamugas. Lagi po, mga ganito. Pero napakoy dugang pangutana karon okay, daron. sige na, go ahead. Sir, mutuo ka nga dili ni kaya og isa lang katao ang muhimo sa paghatag og solusyon. Kun dili tanan daw kay namo niingon ni Mr. Francisco nga kaya ni basta sama-sama unsay tan-aw nimo ni sir? Tama sir. Dili lang ni role sa transport co-op. Dili lang po ni role sa LGU. Actually, kining modernization, it was created at the time of President Erap. Dugay na kayo. Wala lang na pa-implementa tungkol kay Daghan sa Isupak. Here comes the administration of President Duterte, masuko man gid siya nga para kaayuhan sa tanan. So, pag dunay kausaban, isod gyud kay nga naman naandan man nato kung ano. Pero kung dunay changes kay implement, tingnan nato. O kini karon nakita na mo tinuod man bugat ang loan pero doon naman po ay positive yung impact sa among kooperatiba o sa among mga membro. Sir, wala ba ka or kamo sa grupo sa mga transport co-op diri sa Jensa, no? Wala pa mo ning duol kang City Councilor Jingakal kay siya karon chairman sa transportation sa atong syudad. Ug say pwedeng mabuhat, magpatawag ba ka tag another transport summit na pod para maplastar nato ni kay once and for all dapat masolusyonan ang problema sa transportasyon? Actually, sayo hindi man lisod doolon si Kagawad Jing actually siya pa rin nag-sponsor ng 100,000 na program. Now, kung magpasamit ka, nahuman naman to, ang implementation na lang karon is yung pagpintura sa mga tricycle base dito sa ilang cluster. So, matod pa ni Ma'am Vin Sapates, available na ang mga pintura, ila pang i-convene ang MTFRB, Motorized Franchising Regulatory Board, lokal sa pag-tricycle. Sa lokal, Yan. So, we are expecting within this month, kay first quarter man po nila pinturahan ang mga okay. May mga pantay. Sige, kay kuan mangutan ako kay Ma'am Risa or kang Ma'am Geraldine Zamora na kung naka-convene naman ng MTFRB kay langan kay ba sa tinuod ba langan kayo kung ingani nga plastada bitaw nga sige lang taghulatan na bitaw Sir Robert, di ba?
Oh, nya maabta na po tag-eleksyon. After na pong election. Okay, salamat kayo Sir Robert Kang sa mga updates sa Libertas Transportation. Basi na kay panawagan, na kay mensahe sa atong mga kaubanan nga mga nas transport sector karong buntaga. Salamat, Sir Ronel. Padayon lang ta, paliguron ang transport co-op. Kaya nga naman, madayon ang mobilization sa dili, ubarog banggit ang kooperatiba. Yeah. So, tama itong sulti, sama-sama, kapit-bisig, tulong-tulong para Correct. sa ating lahat. Okay. Salamat kayo, Sir Robert Kang. Okay. Thank you. So, mo to, karonda, Chris, si Sir Robert Kang from Lado Transco. Lado Transco. Nakita na ko nga limpyo ang iyahang Mayo ang dagan. So far, mayo ang dagan. Onya, mayo ang diskarte unta. Onya, dagan na kay units sila sa mga Nanglan Egypt. suportahan sa local government o Correct, sa correct. mga uban pa nga mga dunay kalabigitan labi na ang katawan riding public o ang kita sa media o Kung dili i-tolerate ang kolorom, dapat Yes! dapat ang magdagan nga Yeah. mamasada da karsada kadto na ay mga prangkisa. pakdangon na pod ang kining mga sigig kuan diha kanang may kaugalingong mga kolorong nga tricycle nga mga enforcers. Dapat ikuan ni ato ni harbiso ni. Atong kuano na kanang ato nang kuaw ng mga pangalan kung kinsa ng traffic enforcer nga naay tricycle nga kolorom, i-announce na to na dire kinsa na sila. Yes. Karon na karon butaga kauban sab nato sa pikas linya si Karon Daray Umbanya. Sige. Kalabot aning nga magpanubay sa selebrasyon diha sa Fire Prevention Month? Month si Sir Legasti sa may Bureau of Fire. Yes, Karon Daray, go ahead. Yes, karon da Chris ug karon Daniel, karon ka orasa nakita sa buhatan ni Sir Legasti ang siyal karon dire mismo sa atong syudad. Atong nga pala sa pangutanon siya karon ay sa iyang kick-off pero palagi na po aksidente kadang buntag. Lagi nakakumpara naligsan ko na daw ang ulo. Naligsan pero siya ang modetalya ani. Ato lang pala kay nagbalpuso diya ko nag-kick-off sa Fire Prevention Month. Ako ihatag ang microphone, akong cellphone ngadto kang Sir Legati. Sir, good morning. Sir Reginald, good morning. Good morning, sir. Good morning. May buntag, Sir Legasti. Sir, kumusta ang inyong launching sa Fire Prevention Month, particularly ganiha alas 6 sa buntag? Kumusta man? Yes, sir. No, bali karong adlaw nag-kick off kita sa atong Fire Prevention Month, no. Pinaagi sa atong motorcade, no, kaginasang aga. So malampuson unta, no, maingon man nato ang malampuson pero naay hitabo nga dili gid nato malikayan, sir, no. So while we are conducting our motorcade to start the first day of our Fire Prevention Month, no, yung atong month-long celebration. So somewhat nahitabo nga dili ginato wala natong ginaisip or natong ginapangayo. So may natabo gid ato, sir, kato na banggaan sa kalumpang. Adlaw pod, sir, nga naay nga na sir nga mga sitwasyon. Unsa man ginahitabo ato, sir, katong sa kalumpang ganina? Unsa man to, nganong naay aksidente man to? Base sa video, sir, kaya na may video gid, sir, kaya nakakuha og video, sir, katong nagasunod nga fire truck kamua sa ka pelvet fire truck. So sa atong ilahang team leader, no, ang while sa iyang Facebook live. So base dito sa video naay mga upat ka motor ang nagasunod sa atong fire truck. So katong mga around 3 motorcycles truck. So pag-abot dito sa portion siguro nga Balason na tunong to siya sa ikaupat nga fire truck, kusa lang siya nag-slide dito sa gilid sa atong truck na pangisan na nabanggaan. Ligisan siya. Ligisan siya sa ligid ang ulo. Sa ligid, sa likod, sir, sa likod. Patay. Sus. On the spot ang biktima, sir, no? Unya, yung asawa, luwas man? Sir, bali, angkas niya iyang asawa. So, ingon sa na akong nakuhaan, parang ihatod niya sa iyang asawa sa iyang trabahuan. So mutong nagsunod sila sa tulo ka motor nga ginasundan nila.
siguro ang focus sa driver sa tong sa aksidente katong atong fire truck kung tulo ka motor. So wala niya nabantayan ang dalan o ang portion sa dalan nga iyang maagihan. Kay kung nauna tani tong motor nga na aksidente, makita na gid niya siguro ang kondisyon sa dalan no nato. Kay ingon sa nastorya nako nga nakaya informant sa kuha. Murag sa amotong area di abi na ay balas nga portion, so base na slide sa dito kay base sa video pag dito na sa gilid sa truck usa lang sa natumba. Ang pasabot ato sir, nag-overtake siya diri sa tuo, dili sa wala, sa tuo. Sir? Sa tuo siya nag-overtake ang motor? Kamagin sir, di ko right, marinig. Sa right side ba siya nag-overtake sir ang motor? Sa right side? Right side sir, sa right side, sa likod na gulong sa right side. Bali, nag-overtake ang mga motor sir sa outer lane. So, kuan mo na bali. Mo na ginaingon sir, nga disgrasya gyud na, pero dapat unta kung tan-aw nila nga naay motorcade unya naay siren, naay di ba? Naay hazard. Naka-hazard tanan, nakawangwang. Oh, tapos dapat ang speed sir mga 20-30 lang kilometers per hour to sir. Ang lessons learned ani sir, dapat unay mga convoy, mga ingana, maka-hazard, mga ana, dili gid ka musingit o makamotor ka, di ba? Yes sir, lalo na pag two wheels vehicle, mga motor na to kay super gamay lang na tisod sa bato or libaong, may tendency nga matumba. Pero at least totally sir, ang atong activity, ang kick-off na to sa Fire Prevention Month na to nga kini motorcade, nagbalampuson gyud to kay bisan pa man katong naay aberya, disgrasya, pero totally amot pasabot ang mensahe ani sir for the entire month of March, ang atong celebration sa Fire Prevention Month is officially nag-kick off na karong adlaw. Yes sir, nationwide sir, nag-kick off na ta sa atong Fire Prevention Month. So jay na sa Cotabato dito kay natabo man to siya nga aksidente. Siguro naghunong man ang mga convoy gay na sa atong motorcade, siguro mga around 20 to 30 minutes. Then yun, agad-agad kasi noon nag-contact ako ng police para ma-facilitate ang investigation. Tapos pinapunta ko na rin yung aming chief admin diri sa opisina sa punerarya para maano ang arrangement. Siyempre, we condole with the family. Kasubo man nato ang natabo. So nakikiramay ang protection sa pamilya sa itong na-accident. So posible ani sir Ligaste, posible ani nga marag tagana lang siguro sa Bureau of Fire Protection o kanang financial assistance ang pamilya, no? Marag ana. Yes sir. Duly noted naman to ng atong regional director kay right after the accident, i-text man siya. So, mo extend ang Bureau of Protection sa assistance. Okay. Sir, kini kick off. How about other activities for the entire month? Unsa may activity nato? Yes sir, no, ang atong activity sir, more focus kita sa yung modified approach natin sa pag-deliver ng safety message sa atong mga katawan, no. So ang atong target nga mga recipient is yung mga kabarangay at citizen down to the Purok at mga sitio. And then ang atong objective is yung to increase safety awareness, no. Sa isip, isa buhay, yung isa puso, yung kalagahan ng pag-iwas sa sunog. So, ang atong approach na kay wala pa man tayo ingon nga naturukan na ang Pilipino sang vaccine. So, modified approach sa nga at the same time na-observe na to ang minimum health standard protocol. Amo na nga ang aton nga way of conveying our message is through sa OLP on the road. Meaning, ang bumbiro na to, magsampa sa partak at may arat at daily activities mga naka-schedule nga barangay nga katuan sa ilang mga dalanon itong atong ipan recorded sa mga safety message nga madunggan sa atong mga pumuluyo o katawan residents. So posible ani sir na magbarangay-barangay mo na ay mga orientation seminar about fire protection or na ay fire drill ba kaha ga ipahigay within this month of March? Yes, naman tayo mga request no nga mga ongoing nga mga request. Pag naka-schedule sila nga mga
ngay iwaton karong bulan sa March. So natay mga okay. companies nga nag-signify sa ilang nga mag undergo kita sang pagkandak ng sang party lecture and drill. So ini ito siyempre in observance pa rin ng ng minimum health standard protocol. Siyempre kay ginalesan nato ang large crowd, tapos yung siyempre social distancing, tapos yung at all times yung wearing of face mask and even face shield. Sir, gusto lang ako may bawaan, sir, ang fire capability na to sa mga fire trucks, mga bombero na to within your command. Unya, I understand, nanay out of 26 barangays, nanay mga barangays karon nga nanay sarili nga mga fire trucks? Napalong. John Driel Casimiro, ha? Balik. Dali lang kay karon dari, balikan ta ka karon dari. Last na lang to akong pangutana. Wala pa pong balit. Asa man tong kuan? Nani. Balik. Okay. Yes sir, Ligasti, pasensya na putol. Sir. Sige. Last na lang. Alam kay malita si sir. Okay. Paadto na siya og airport kanina po siya adto andon so. Okay. Ato lang yung kay sir na. Okay, next time. Pag-aanta niya og galing niya sa iyang communication. Para anytime. Okay na. Okay. Next time. Hello, sir. Sir, salamat kayo sir ha sa panahon. Yes sir. Salamat sir. Okay, Salamat. Good morning. Okay. Good morning. Okay. Ronel, sila ko sir. Para katawagan na mo sir. Okay. Karon dali na pa yung investigation sa ako kanina hitabo. Na yung mga pulis para kasbit ang hitabo kanina. Wala na kayo kanya. Pahuman mula ka po siya sa Manila. Conference. Basig malay sa airport, malay sa aeroplano. Basig magkapit lang na sa karon dari. Sige lang nga kaya anytime mga tag-communication siya kaya anytime magtawag pa siya para connecta kung sa mga ikinahanglan na ipaabot sa katauhan sa General Santos. Pero sa atong station ang RPN General Santos. Okay, salamat kayo. Salamat kayo sa Bureau of Fire. Ini si Karonda Ray Umbanya reporting line. Dagang salamat Karonda Ray Umbanya sa Bureau of Fire. Gikan sa Bureau of Fire Protection. Luoya po din taon to no. Mag-asawa de ito. Nga ning overtake sila. Di na portion des kalumpang bitaw Karonda Chris nga naay portion diha. Nga kada bang naay balas nga wala pa murag na po'y talubago ng DPWS ni ba dapat sige lang atong interview ng DPWS ni kay dapat kana mong kung highway balas sunday diha dapat ipapala na nila sa mga tao nila diha kay napay masunod madisgrasya diha simbako kung dili na nila kay naay portion diha nga ang balas ning sulod na diri sa may portion sa karsada dapat cleared man na tanan unta di pag overtake atong kuan kaya ngano ning overtake pampod nga kabalo nga naay motorcade lagi pod. So next time, basta nga naay motorcade ayaw overtake. Di bisag dili motorcade karon da Chris kanang naay mga convoy. Gani man. Ayaw overtake singit ana, madisgrasya ka. Lessons learned na sa tanan kaning nahitabo karon nga dunay motorcade sa ang Bureau of Fire Protection. Unya pagkahuman ning singit tong nakamotor na disgrasya karon nabanggaan karon murag na gulungan yata ang ulo na kuan matay gyud buwak gyud patay buwak kay nagulungan ang ulo sus marinsep karon da Chris manamilit ta sa automatic paminaw alas 9:33 na lampas na tagamay mosunod na Danny Baby sige manamilit na ta salamat sa inyong pag-uban sa programang Sumbong og Reaksyon dire kanunay ang mga balita impormasyon presko inyong madunggan og masayran kinahanglan nakatutok ka sa programang Sumbong og Reaksyon kini si Karonda Chris Ligaspi may buntag to God be the glory mabuhay ka sa ato kauban sa technical side Janry Somido Yuban ni Pasko og Ma'am Chris Nasinya sa ato mga kauban dito sa admin kini inyong higalas kay ngina Ronel Gregorio salamat kayo sa inyo pagpaminaw sa ato pagpanaguban karong buntag sa programa Sumbong og Reaksyon salamat may buntag magandang Jensan og dalaygon ang Dios